Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawat. Amen. Opo po ang Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nang panahong yaon, bihira nang marinig ang tinig ng Panginoon at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel na may natutulog sa templo sa may kaban ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon. Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Eli at tinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na uli." Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinawag ninyo ako." Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, 'Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod." At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo. Nakikinig ang inyong lingkod." Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Berseba na si Samuel ay isang tunay na propeta ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. salamat sa Diyos. Salmong tugunan, handa akong naririto upang sundin loob mo. Lahat. Handa akong naririto upang sundin loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy.
Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos ay hindi dumudulog, hindi sumasama sa nananambahan, sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Tugon, Handa akong naririto upang sundin loob mo. ang mga panghandog pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Tugon, Handa akong naririto upang sundin loob mo. kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi, iyong kalooban. Aking itatago, sa puso ang aral. Tugon, Handa akong naririto upang sundin loob mo. ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Tugon, Handa akong naririto upang sundin loob mo. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay nina Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, inawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kapitbayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Isang mapapalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules para sa unang linggo ng karaniwang panahon. At sa ating pong Ebanghelyo, muli pinapaalalahanan tayo ng napakahalagang bahagi po ng ating buhay na hindi dapat kalimutan o kaya naman hindi dapat iisang tabi. Sa simula pa lang ng ating Ebanghelyo ay nagpagaling na si Jesus ng mga may sakit, lalo tigit yung biyanan ni Simon Pedro na mayroon pong matinding lagnat. At pagkatapos niyan ay dinala kay Jesus ang napakarami pang may sakit at mga inaalihan ng demonyo. Nagtipon-tipon doon sa bahay. Pero lahat ng ito ay o marami sa mga may sakit na ito ay kanyang pinagaling.
At yung mga demonyo na para bang nakikipagsigawan ay kanya rin pong pinatahimik. Kinabukasan, ang kanyang hangarin, bagamat hinahanap siya ng marami, ay kailangan pa rin niyang pumunta sa ibang bayan naman para nang sa ganon maranasan nila ang biyaya ng Diyos. At doon nagsisimula po yung pagkikwento, pagbabahagi ng karanasan para mas marami ang makakilala pa kay Kristo o kung sino siya at kung ano ang kanyang misyon sa mundong ito. Pero yung bahagi po dito, sabi dito, sa kabila nung napakarami niyang ginagawa, sa kabila ng napakaraming taong humihingi ng tulong sa kanya, madaling araw pa, bumangon na si Jesus, nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Hindi kino-compromise dapat, lalo tigit sa atin po mga naglilingkod sa simbahan, lalo na sa aming mga pari. Hindi dapat isinasantabi o sabihin na natin kahit ang panalangin, yung pananalangin ay ituring na gawain na nakakapagod. Kundi ang pananalangin, ito ang panahon para ma-recharge tayo. Yung pupunta tayo o magkakaroon tayo ng kahit konting sandali o oras, kung hindi man kaya ng isang oras, yung kahit sandali lang na mananahimik ka at magdarasal. Kasi yun ang magdadala at magbibigay sa atin ng tamang direksyon. Dahil kung hindi natin kukunin itong pananalangin, yung pagdarasal, mauuwi lang tayo lagi sa pagod, pagpagod na, mauuwi tayo sa pagrereklamo, at mawawalan na ng dahilan kung bakit natin ginagawa yung mga paglilingkod, yung mga responsibilidad na nakaatang sa ating mga balikat. Minsan po, nahuhulog tayo sa kapag marami tayong ginawa, napagod tayo, either hindi na rin tayo muna magsisimba, hindi na muna tayo magdarasal, kasi nga nagbabakasyon tayo. Ganun yung nagiging seemingly okay, karapatan natin ang magbakasyon, pero hindi dapat mawala yung pagsisimba o pagdarasal. Titingin ko po, yun ang magbibigay sa atin ng tamang direksyon, tamang disposisyon, lalo tigit ng nararapat na lakas. Ang taong marunong at naglalaan ng oras, yung quality time sa pagdarasal, yan ang taong mas makakapaglingkod ng naaayon din sa kagustuhan. Amen? Tulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo, dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng may dalang hinagpis at paghihirap at nangangailangan ng kagalingang puno ng pagmamahal. Ang ating pong itutugon, Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Panginoong mahabagin, ligtas mo kami. Ang simbahan naway laging manalig sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihikahos sa daigdig, lalo na ang mga walang katarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway mabigyan natin ng pag-asa at kalakasan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong, mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga nahihirapan dahil sa pamimighati at pag-aalala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag na kanlungan at katigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong, mahabagin,
iligtas mo kami. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman at yaong mga taong mabibigat ang mga pasanin sa buhay, naway matagpuan ng Panginoon sa kanilang dinaranas ng mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga yumao at yaong mga namimigati dahil sa kanilang paglisan, naway makatagpo ng pag-asa at kaginhawaan sa pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Dalugin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mapanalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga minsang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang pagdating ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Maupo po ang lahat. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga purihan niya at karangalan sa ating kapanabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lamikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapating ngayong paunlakan. Pakundangan dito mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo, noong inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa Kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikatarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, natin ang lakas. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami
sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kapangpurihan. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Palad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat, ngunit sa isang salita mo lang, na. Katawan ni Kristo,
Manalangin. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikibang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, sama ng Espiritu Santo, magpasawal. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo, tapos ng banal na misa, humingi tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.